Ganito lang manguha ng kamote. Tara, turuan ko kayo. Pag may nakita ka ng kamote, linisin mo yung paligid niya, ganyan. Alisan mo yung mga lupa sa paligid para lumuwag siya. Pag alam mo maluwag na at kaya mo nang hugutin, galaw-galawin mo. Ganyan. Tapos, tagkalin mo siya sa bagay para mahugot mo. Pag hugot mo, ayan, putol na naman. Takti yan, lagi ng putol. Lahat na talaga ng putol ipapakain sa akin. Wala naman kami nakuha buo, lahat putol. Kaya, mangyayari, lahat ako ang kakain. Tara sa kabukiran. Ay, mapapakanta ka na lang talaga. Pero hindi ako singer Lalo na kung ganito yung makikita mo. Walang mga building. Parang nasa dulo na yung Encantadia. Aminin nyo, gustong-gusto nyo rin na umuwi ng probinsya. Lalo na pag Pasko at Bagong Taon. Ako lang ba? Hindi ko na kasi maramdaman yung Christmas at New Year sa Manila. Nararamdaman ko na lang yun pag may nagbibigay sa akin ng sobre. Tapos yung sobre, lalagyan mo ng pera. Saka ako nasasabing, ay, Christmas pala. Pero sa probinsya, ramdam na ramdam pa ang Pasko at Bagong Taon. Tulad dito sa probinsya namin, pag gantong may katayan ng baboy, dumadayo talaga yung mga kapitbahay namin para tumulong. Hindi sila binabayaran. Yun ay kusang loob at bayanihan kung tawagin. Sabi nga nila kung saan may katayan, tsak may inuman. Disperas pa lang ng Bagong Taon, nagkatay na sila tsaka naglitsyon. Ops, hindi kami mayaman. Sa Manila kasi pagkatay baboy tsaka may litsyon, ibig sabihin may pera. Sa probinsya, baligtad ang ibig sabihin nun. Pag nagkatay at naglitsyon, ibig sabihin wala nang pambili ng bahog. Kaya yun, kinatay na lang para makain. At ayan, luto na nga ang litsyon. Tara, sabay-sabay tayong matakam. At ayan, Happy New Year na nga. Nag-iisip ako niyan kung ano ba ang dapat kong gawin. Tatalon ba ako or tatalon? At ayun, nauto naman ako. Tumalon pa rin ako ng tumalon. Umaasa kahit alam kong wala ng pag-asa. Makukontento na lang talaga ako sa 5'5" na height. Bagong taon pero nabudol ka agad kami. Binili namin yung fireworks na hanggang langit yung iba't ibang kulay. Pero yung nakuha namin yung fountain lang, yung hanggang lupa lang. Mahirap to, 1 taon yata kaming mabubudol. Ang cute pa ng mga pamangkin ko. Hanggang alas 11, sayawan ng sayawan. Harutan ng harutan. Nung malapit na mag-12, saka nang sipagtulugan. At kinabukasan nga dahil marami pang natirang handa, nagkayaya ang mag-swimming. At hindi nyo na itatanong, dito sa lugar namin, merong ilog. At hindi lang ito basta ilog. Ang ilog na ito ay malaki. Malinis ang tubig. Malamig. At isa pa, may mga suso dito na pwedeng ulamin. Bala kong manguha ng suso, pero sabi ko mamaya na lang kasi mga away muna ako ng pamangkin. Yun yung mga pamangkin ko natulog nung gabi. Hindi nakatalon, kaya yan, ang liliit. Malawak at magandang ilog na to. Ang kagandahan dito, walang entrance fee. Kahit ilan kayo, pwede. Malapit lang din to sa bahay, pwedeng lakarin. Nung mga bata pa kami, lagi kaming naliligo dito. Ngayon kasi tamad na ako maligo. Tara, samahan niyo akong manguha ng suso. Ayan yung tumitingin pa ako sa camera. Kinecheck ko kung nagre-record ba, baka mamaya hindi naman nagre-record. Patay-tay pa naman ako minsan. Ganyan lang manguha ng suso, nasa mabababaw lang kasi yun. At dahil malinaw naman yung tubig, makikita mo lang silang nasa bato. O diba, sarap mamuhay sa probinsya. Pre-swimming na nga, may ulam ka pa. Malinis yung mga susong nandyan. Wala naman kasi mga bahay na nakatira sa tabing ilog. Kasi tuwing umuulan, itong ilog na to ay tumataas talaga kaya pwede mahagip yung bahay mo kung ikaw ay nakatira sa tabing ilog. Nakikita nyo ba yung itid na yun? Yun yung susot. Pupulutin mo lang yun, tapos may instant ulam ka na. Iba't iba rin makukuha mo rito. Merong kabibe, merong susong may buntot, merong susong walang buntot. Pero lahat niyang kinakain. Representing my very fresh suso. Alam niyo ba ang masarap na luto nito? Ginataan, yung gata sa pako, gata sa gabi, gata sa langka, lahat ng may gata masarap sa suso. Dito na lang kami kumain sa tabi yung mga tira-tira naming spaghetti na malapit na mapanish, yun na yung binaon namin. After kumain, kunting ligo, tas nag-uwian na rin kami. Nung hapon, nag-aya akong kumuha ng kamote at ng balinghoy. Meron kasi sa likod bahay namin ng mga tanim. Ang tawag na mayayaman dito, farm. Pero tawag namin, bukid lang. Alam nyo ba kung paano manguha ng kamote? Ako hindi ko alam kasi hindi naman nga ako naturuan. Kaya pag uwi namin, nagtataka yung papa ko kung paano daw namin nakuha yung mga kamote. Kinakabahan siya, sabi niya i-check niya daw kung paano namin nakuha at baka daw kinabukasan mamatay lahat ng kamote niya.
Ganyan lang naman yung ginawa ko. Yung kapatid ko yung tagahanap kung saan may kamote. Tapos ako, tinutusok-tusok ko lang siya hanggang lumabas. Tapos may nalaman akong teknik. Marami palang bunga yung kamote pag doon ka mismo sa puno pumunta. Kaya sabi ko sa kapatid ko, maghanap ka ng mga puno kasi yun yung huhukayin natin. At ayan nga, nakakuha ako ng isa, di ba? Nakakuha na rin kami ng ilang peraso. Yung iba putol-putol kasi nadadali ko siya. Seryoso ako sa paghahanap ng kamote. At take note, ngayon na lang ulit ako ng seryoso. Hindi ko alam kung paano ko ba siya makikita. Naghahanap na lang ako nung may umbok. Sabi kasi ng kapatid ko, yung may umbok, ibig sabihin may laman na daw ang lupa nun. Pero wala nga akong mahanap kaysa ang umbok ang hanapin ko, wala akong makitang kamote. Yung mga nakikita nyo sa video na nahuhukay ko, hindi ako nakakakita nun. Yung kapatid ko, binibigay niya lang sa akin pag may nakikita siya. At ayun nga, may nakita na naman tayo at naputol ko na naman siya. Pero pwede pa yan lagain. Yung mga nahuhukay ko, tinatabunan ko uli kasi bibisitahin to ni Papa pagkagaling namin dito para walang ebidensya na naghukay kami doon. Ayaw niya kasi kaming pupuntahin dito kasi hindi naman daw kami maalam. Natatakot siya na mamatay yung mga tanim niya. Ang alam lang daw namin kumain. Grabe ka naman Papa. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung maalam din kami maghukay. Ayun nga, may nakita na naman yung kapatid ko. At syempre, ako ang maghuhukay para may ambag naman ako. Tinutusok-tusok ko lang siya sa mga paligid niya hanggang sa mahawakan ko na, tapos pwede ko na siyang higitin. Ginagamitan ko siya ng barena. Sabi kasi ng kapatid ko, mas madali daw mahugot yung kamote pag barena ang ginamit. Sabi ko, oo, mas mabilis din maputo yung kamote pag barena yung ginagamit ko. At ayan, nakakuha na naman tayo. Yehey, may pang meriendahan na. Ang balak naming luto, sa maliliit ilalaga lang namin. Tapos yung malalaki, gagawin naming kamote cube para mabilis balatan. Sabi nga ni Papa, iyan daw kamoting bagong kuha, pwedeng kainin kahit hilaw pa. Matamis-tamis daw yung lasa nun, pero hindi ko pa natatry. May tanim ding mga balinghoy si Papa, pero mamaya tatry nating manguha. At ayun nga, nakakita na naman kami ng kamote. At tulad na nangyari, naputol ko na naman. Malamang nito lahat ng mga putol sa akin ipapakain. Di ko naman kasi talaga sadya. Tinutusok ko lang siya para lumabas, pero nangyayari, napuputol ko pala. Nagkikwento yung kapatid ko, dati daw nung mahirap pa kami, umagahan, kamote, tanghalian, kamote, gabihan, kamote. Pero take note, mahirap pa rin naman kami ngayon. May nagbago lang. Dati, 3 beses kami kumakain ng kamote sa isang araw. Ngayon, 2 beses na lang. O diba, nag-improve? Umagahan, kamote. Tanghalian, kamote. Tapos yung panggabi, tinutulog na lang namin para hindi na kami makakain ng kamote. O yan, nakita nyo na naman, naputulan na naman ako ng kamote. Naku naman talaga, magagalitan na ako ni Papa nito. Ganito lang manguha ng kamote. Tara, turuan ko kayo. Pag may nakita ka ng kamote, linisin mo yung paligid niya, ganyan. Alisan mo yung mga lupa sa paligid para lumuwag siya. Pag alam mo maluwag na at kaya mo nang hugutin, galaw-galawin mo. Ganyan. Tapos, tagkalin mo siya sa bagay para mahugot mo. Pag hugot mo, ayan, putol na naman. Takti yan, lagi ng putol. Lahat na talaga ng putol ipapakain sa akin. Wala naman kami nakuhang buo, lahat putol. Kaya, mangyayari, lahat ako ang kakain. Parang ayoko na manguha ng kamote. Pero sabi ng kapatid ko, mayroon daw dong malaki. Kaya sabi ko siya, sige, isa palas na to. Pag ito naputol pa, ayoko na talaga. O diba nakikita nyo, ang laki niya. Iniingatan ko nga na hindi ko masugatan. Nililinis ko muna yung paligid. Tapos sinatagalan ko ng lupa. Ingat na ako sa puntong to na hindi ko siya masugatan. Kasi sa tingin ko, malaki talaga siya. At ayan nga, ang laki niya nga. Ingat ako na hindi ko siya maputol. Pag naputol ko pa talaga to, puputulin ko na daliri ko. Ayan, ang laki niya. Hindi ko siya matagal sa lupa kasi sobrang laki niya nga. Tara, sabay-sabay tayo magdasal na hindi ko siya maputol. At nadinig naman ang panalangin natin, nakuha natin siya ng buo. Meron lang siyang mga itim-itim, pero sabi ng kapatid ko, sa balat lang daw yan. Pwede pa daw yang kainin. At ito na nga ang ating mga nakuha. Medyo mainit dito. Ay, hindi pala medyo, sobrang init talaga at nakakapagod maghukay. Pero dahil ginusto ko to, kaya tara, go, isa pa. At yan nga, parang ako may ginagawang milagro dyan. Pero sa totoo lang, nung mga bata pa kami, dyan talaga kami umaanom. Alam nyo na yun. Kanya-kanyang pwesto. Minsan nakadapo sa bayabas. Tapos yung mga dahon na malalaki, yun na rin ginagawa namin tissue. Sabi ko sa mga kapatid ko, galingan naming manguha. Pag marami kami nakuha, gawin namin kamote cute, tas ibenta namin. Nasobrahan naman ako sa pagiging business-minded. Lahat na lang gusto kong ibenta.
Pati itong mga kapatid ko gusto ko nang ibenta isa-isa Kawawa naman sila mama at papa. Mawawalan ng anak. Kaya sabi ko, wag na lang. Baka din kasi walang bumili. Di maalam magluto, di maalam maghugas, di maalam maglaba. Dito sa probinsya namin, masipag ka lang talaga, mapubuhay ka. Sabi nga nila, pag may itinanim, may aanihin. Pero tayo, wala tayong itinanim, nakikiani lang tayo. Tuwang-tuwa pa ako dyan kasi ang dami na naming nakuha. Pero si Papa kabado na at inaantay yung pag-uwi namin. Itong part na to, ang dami ko talaga nakuha kamote dito. Ito yata yung puno ng mga kamote. Parang lahat ng baging dito galing sa puno na ito, kaya marami siyang bunga. At ayan, ang aking mga nakuha, ang aking dugo at pawis. OA naman. At sinubukan nga namin manguha ng balinghoy. Ginaya mo, bunot niya na Dali na ako to ya. 1, 2, 3, go. Kayo naman At dahil mahirap, wag na nga lang, nanguha na lang ako ng talbos ng kamote. Panlahok sa sinabawang isda. After ko manguha ng talbos ng kamote, nanguha na rin ako ng talong, panlahok din sa sinabawang isda. At ayan, may instant ulam na tayo na wala tayong ginastos. Nakiani lang tayo sa mga tanim-tanim ni Papa.